So magandang araw mga kapatid. Ngayon nga ho ay araw ng Undas at walang pasok ang mga estudyante at mga nagtatrabaho. Kaya naman naisipan namin magkakapatid na magkita-kita. Minsan lamang ito mangyari sa isang taon dahil karamihan yung mga asawa nila ay may mga trabaho. Yung iba ay sa Maynila pa nagtatrabaho. Kaya naman sa aming paglalakad pagpunta doon sa aming meeting place ay ganoon na lamang aking paghanga sa mga bulaklak na aking nakita. Talaga namang iba't ibang kulay at maraming style na ginawa silang design sa mga bulaklak. Iko na nga lang din natanong ang halaga nito dahil hindi naman ako bibili. Kaya naman sa aming patuloy na paglalakad ay may nakita kami nagtitinda ng tsinelas sa plaza at nagulat na nga lamang ako sa halaga nito. Dahil sa 100 pesos na tsinelas ay makakabili ka na nito sa panlalaki man o pambabae. Kaya naman naisipan na talaga namin bumili dahil kami namurahan. Ngunit nung ito namin nilapitan kaya pala siya mura, manipis pala ang pinakaswelas nito. Pero okay lamang din dahil ito naman ay pamalitan ng aking anak. So yun na nga at pumili na nga siya ng nais niyang tsinelas. So dahil nga sa dami ng iba't ibang design, siya ay nahirapan kung ano ba talaga ang nais niyang piliin. Kaya naman sabi ko sa kanya ay kung ano talaga yung magugustuhan niya, ay yun ang kanyang piliin. So ang hinahanap niya talaga ay yung nasa ilalim ng swelas. Yung hindi daw mabilis malagot. Kaya naman naghahanap kami sa ilalim ng swelas yung daw hindi mabilis malagot. So dahil nga tatagalan kami, dahil hindi na nga mawarian ng anak ko kung ano ang kanyang pipiliin. Kaya sabi ko baka kami masalhan ng mall. At ayun na nga, sa wakas may napili na ang anak ko. Ganon din naman ay pumili na rin ang bunso kong anak. Kaya naman kami ay nakapunta na rin sa aming meeting place. Ayun na nga at nagkita-kita na kami magkakapatid. Ganon din ang aking mga hipag, nanay at lola. Kaya naman kami muna ay kakain bago naman kami pumunta ng mall. Dahil nga may pasok ang iba sa Maynila, ay ngayon na kami nagkita-kita ng kompleto. Kaya naman ganon lang din ang kaligayahan ng bawat isa dahil nga minsan lamang sa isang taon ang ganitong pagkasama-sama. At dahil sumunod daw ang aking pamangkin, kami naman talaga inilibre. Napakasarap naman talaga na aming kinain dahil ito'y libre. Dito nga po sa fast food na ito kami napunta dahil ang mga kasama nga po namin ay mga binata at dalaga dahil ang fast food na po ito ay paborito nila. Simula nung maliliit pa sila hanggang pagkabinata at dalaga. Sobra talaga kami nag-enjoy dahil minsan nga lang mangyari ang ganitong pagsama-sama na buong pamilya. Medyo nabilisan lamang ang pagkain namin diyan dahil naahabol namin baka kami masarahan ng mall dahil paggabi na nga po nang kami ay matapos. Dahil nga po Undas ngayon, maaga magsasara ang mall kaya naman kami ay nagmamadaling pumunta ng mall. Ayan na at narito na nga kami at ganun din ay habang kami nag-iik. May nakita ang aking pamangkin na mga pabango. Tumingin-tingin siya at nagtanong siya kung ano ba talaga ang pinakamabangong pabango. At dahil nga iba't ibang klase ang pabango, iba't iba din ang amoy nito, ay hindi niya na alam kung ano ang kanyang pipiliin. Kaya naman wala na siyang napili kung ano ba talaga ang gusto niyang pabango. So ayan, at nagkaroon na naman kami ng pagkapulong-pulong o pag-usap-usap kung saan naman kami pupunta. So napagkasunduan nga ng lahat na pumunta ang bawat isa sa mga massage dahil nga sa sobrang ding pagod sa mga trabaho araw-araw ay naisipan talaga naman na ang bawat isa ay magpamassage. Kaya naman ang aking mga hipag at ang isa kong kapatid ay gustong-gusto magpamassage. At syempre, magpapahuli ba naman ang mag-ama? Talagang gustong-gusto nila magpamassage dahil nitong matapos na eleksyon ay napagod talaga naman sila. Kaya naman gustong-gusto nila talaga ang makapag-relax. Kaya naman nakikita ko talaga ay enjoy na enjoy sila. At syempre, magpapahuli ba naman ang lola mo? Syempre, gustong-gusto ko din ang minamassage ako. At talaga namang nakaka-relax ang ganitong chair massage. Sa likod mo ay parang may sumusuntok ng mahina at sa bandang ulo naman ay para talagang may nagmamasahe. Sa bandang balakang naman ay talaga namang napakasarap. Dahil parang may dumidikdik sa'yo, ganun din sa may bandang binti ay talaga naman pinipisil ang inyong mga binti. At kapag ito talaga yung nasubukan ninyo, ay gusto nyo na dito matulog dahil nga sa sarap ng pakiramdam habang ikaw yung minamassage. Kaya naman ang sarap-sarap ulitin ng ganitong chair massage. Hindi naman halatang nakapikit na kami o nakatulog dahil nga sa sarap ng pakiramdam habang may nagmamassage. At syempre, magpapahuli ba naman ang nanay namin na talaga naman kamukhang kamukha ko. Sabi ko nga sa kanya ay araw-araw siyang pupunta rito para naman may nagmamasahe sa kanyang buong katawan. Ayun na nga, at dahil nga mga kasama namin yung mga binata at dalaga na, kaya naman kami napunta sa World of Fun. Kapag sila ang kasama mo, talaga naman babalik ka sa pagkabata. Pero nakaka-enjoy naman, talagang silang panoorin dahil naman enjoy na enjoy nila kung papaano maglaro. At ayun na nga, ganun din ang dalagita kong anak at enjoy na enjoy siya sa kanyang paglalaro. Kapag napapanood ko sila, talaga naman gusto kong bumalik sa pagkabata kasi ang sarap naman talagang maging bata. So ayan pa, naguhulog pa nga aking anak ng token. Hindi ko alam kung anong nais niyang gawin. Yung pala, magpapaikot lamang siya para siya makakuha ng ticket.
At talaga naman seryosong-seryoso siya sa kanyang paglalaro. Kaya naman nung hindi siya makakuha, ay ganyan na lamang ang kanyang reaksyon. Dahil hindi pa rin tapos ang magpinsan sa paglalaro, ako'y nakigulo na rin. At kahit naman talaga hindi kami magkasyang tatlo dahil dalawa lamang ang ganito o isahan, ay siniksik ko pa rin ang aking sarili para lamang din matapos. Dahil sa dami ng token ng kanilang inihulog, halos hindi mag-iisang oras na yata sila nagbabasketball. At dahil naiinip na rin ang kanilang mga tito, at ito naman talaga yung nagsulputan na sila kung saan kami naroon. Dahil sa sobrang haba talaga ng pagbabasketball, at talaga naman ako ang sumuko, talagang tumigil na ako at hinayaan ko na lamang sila kung anong oras talaga sila matatapos. At sa wakas, natapos sa mga bata sa kanilang paglalaro, kaya kami naririto naman ay kung saan naman kami pupunta. At dahil pasarado na nga ang mall, wala na kami maiisip kung saan pa kami pupunta dahil halos lahat ay unti-unti nang nagsasara. So dahil ayaw pang umuwi ng iba, dahil minsan nga lang ang ganitong pagkita-kita, ay talaga namang gusto pa talaga nilang mag-ikot-ikot na kami magkasama-sama. Kaya naman, ang pamangking ko ay naisipan na lamang mamili sa supermarket. Siya nga pala, nabago ang pag-voice over ko kasi may nakapansin nga sa akin na panay-panay ang hanik ko. So dahil sarado na nga ang mall, kami naisipan na naming umuwi para din kami ay makapagpahinga. Hinatid nga ako ng bunso kong kapatid. Salamat sa panonood. Bye!